morning flight, kiss goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night, where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Maybe you're the... Sa pumili ng patterns card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung masamang binabalak ng iyong tao. I feel na kung sino man ito, kaparte siya ng isang grupo ng mga taong masasama. And you could be somebody na workaholic and you're just focusing on your life. Maybe you just happen to watch this video. And anyway, I kinda like feel karmic energy with regards to this person. So mag-ingat kayo guys kasi kinda like feel na meron siyang deceitful energy. At hindi lang yun, kabilang siya sa grupo ng hindi mabubuti. Baka gumagawa ng krimen o kung ano man. Kaya mag-ingat kayo with this person and don't trust whomever this is that you ask about. Maybe you're here kasi you could be aware na may something wrong with this person, na meron siyang tinatago. At saka hindi maganda yung kanyang vibe or pwede rin yung pakikitungo niya. I-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na kung sino man ito, siya ay backstabber. Kahit na sabihin natin magkaibigan kayo, magkaklase, or kung ano man closeness yan, ganun pa rin siya kahit sabihin natin na may pinagsamahan kayong dalawa. I feel na kahit na sa kanyang partner, ganun din siya eh, ahas din siya. Hindi talaga siya mapagkakatiwalaan. I also sense lalong-lalo na sa pera. At I kinda like feel like whomever this is, he or she do have a lot of issues or problem. And nasa-sense ko rin actually passion energy. So anyway, let's see what's going on. So, ito yung nalulungkot ako guys kasi meron siya masamang binabalak sa lovers. I'm not quite sure if it's you or someone else, okay? Pero, you know, meron siya masamang binabalak sa taong may karelasyon na kakilala niya. Ngayon, with abandon and conflict, ibig sabihin lang nun, yung balak niyang gawin ay lagyan ng conflict yung love life ng dalawa ng kakilala niya, okay? So, yun yung nakikita ko dito. Parang gusto niya mag-break yung isang relasyon. So, you have the gifted and illness. So, I kinda like feel na with the illness, ito yung tao na madalas magkasakit kasi I kinda like feel na pinipigilan ng Panginoon itong tao na to na gumawa ng disturbance sa mga taong kakilala niya. Kasi as you can see here, yung balak niyang gawin dito, manira ng connection, di ba? So, pinipin down siya ng langit kasi baka yung binibiktima niya with a gifted being here, you know, maybe they are meant to be with that person na gusto niyang ialis sa buhay ng isa. So, I feel na heavy yung aking eyes dito sa energy. So, ibig sabihin lang na naiiyak siya sa tuwing nagkakasakit siya at na-sense ko rin yung hate. Siguro ito yung tipong tao na nag-hate kay God sa tuwing may nangyari hindi maganda sa kanya. But I kinda like feel na ginagawa to ng Panginoon kasi, you know, pinaprotektahan niya yung mga tao na talagang, you know, malapit sa Panginoon. So, we have this curse. So, this is sad. So, ito yung balak niyang gawin. I-curse yung love life ng kakilala niyang may lover para maging single. As you can see here, ito yung gusto niya mangyari.
Okay, pero pinipigilan siya ng Diyos kasi siya yung nagkakasakit. So anyway, as I told you, God is definitely pinning this person down kasi nga hindi maganda yung kanyang intention, honestly speaking. So with the connected and introvert, so I kinda like feel na ito kasi yung gusto niya mangyari na parang mawala yung passion sa connection with regards sa karelasyon nung kanyang tina-target. So anyway, ito yung masama niyang gawin na tinatrap niya isang tao. Maybe yung balak ng taong to maglagay ng third party can be para matrap yung isa sa kanila. As you can see, and we have the fight and commitment. Ibig sabihin lang nun, yung balak niyang gawin ay pag-away nga yung lovers, magkaroon ng away at magkaroon ng hate doon. Kasi kung sino man ang kanyang binibiktima, baka mag-asawa na sila. But yet, as I told you, God is protecting definitely the connection. Kasi dahilan ng Panginoon dito, kaya niya pinaprotektahan. Kasi with the gifted being here, maybe whomever that is, okay, so to sa mga tao talaga na malapit sa Panginoon at meron silang mission for this world. Kaya pinoprotektahan ng Panginoon yung taong yon. So I was thinking na itong tao na to na tinanong mo sa akin, tinatarget niya yung tao na may karelasyon kasi, remember na kapag mabuti ka, yung tingin sa'yo ng mga masasamang tao talaga, ganito. Okay, meron silang hate na hindi maintindihan kahit na wala ka namang ginagawa. Hate ka nila basta siguro malapit ka sa Panginoon. So, anyway, ito yung balak niyang gawin na gawing stagnant energy. Yung buhay naman ng mayaman na tao or talaga maganda yung nangyari sa kanyang buhay kasi may love life na nga, meron pa siyang career. Siguro itong tao na to ay naiinggit sa kanyang tinatarget na tao kasi yun nga, balance siya, mayroon siyang love life, meron pa siyang career. So anyway, with the patterns being here, I kinda like feel na yung kanyang mga binibiktima hindi aware na kung sino man yung natanong mo sa akin ay masamang tao or nagka-curse or kung ano man ang ginagawa behind the scenes. And I kinda like feel with the patterns here na card, ibig sabihin lang nun na siguro gawain na ito ng iyong tao na nagka-curse siya, masama yung kanyang, I feel na meron siyang inggit masama yung tingin niya sa mga taong mabubuti, hindi din nasa sense ko. Parang, parang wala siya sa sarili niya. To be honest, okay, parang bang may sapi na ganito siya mag-isip. So anyway, let's see what else. Kasi hindi ko naman nakita dito na yung kanyang binibigyan ng negative na plot is may ginawa sa kanya. Kinda like feel na yung tao na binibiktima niya talaga ay malapit sa Panginoon. I kinda like feel din na hindi lang isang tao yung kanyang tinatarget. Actually, marami. Yung nasa sense ko rin dito. Kasi with the patterns card, nakita mo naman parang madami sa background. As you can see. Siguro yung mga kinahingitan niya mga tao, yun yung kanyang mga kinakurs or may ginagawa na mali. So, you have the boss here. So, maybe tinatarget niya ay isang boss or mataas ang posisyon niya with regards sa career. So, inggit nga yung nangyari. We have the present. So, yun nga, bibiktimahin niya ay present na boss or mataas yung posisyon sa ngayon. So, you have this one here. So, I kinda like feel na nga yung bibiktimahin niya ay may karelasyon. We also have this one here. So, malapit nga sa Panginoon. Yung kanyang binibiktima, see with the faith. Kilabot, okay? So, we have the heart in either way. So, I think na itong tao na to, kabaliktaran ng kanyang tinatarget. Kasi whomever this is na tinanong mo sa akin, guys, hindi sila ganun ka-faithful. At saka with the hard in either way, ibig sabihin nun, meron silang hard life. Kaya sila nagsiselos sa mga tao na nakikita nilang balance yung buhay. So, you have the issue. So, meron ng issue itong tao na to. And with the heal being here, so, I kinda like feel, guys, na itong tao na to, nagkasakit na siya before, pero nag-heal siya.
Okay? Baka binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na magbagong buhay, but sad to say, hindi siya nagbagong buhay. So, we have the warn in reverse. As I told you, the aware, yung mga binibiktima niya na masama siya. Maybe ibang tao nakakapansin, kagaya mo. Diba? So, yun nga. With the warn in reverse, baka naman nakakakita sila ng signs pero hindi naman napapansin. We also got our sense of taste has changed as you can see here. So ito yung plano niya na babago niya yung love life ng tao na nakita niya na maganda yung love life connection. Parang gagawa niya ng curse or kung ano man na manifestation na hindi maganda. And we also got this one cold. So, in-wish niya na yung connection ng mag-asawa na yon or mag-partner na yon ay maging cold at wala ng passion sa relasyon. So, you have to save here. So, definitely, God is protecting the connection or whatever the victim is, to be honest with you. Kasi malapit na yun sa Panginoon. So, you have the new. So, I kinda like feel here with the new na balak niya sigurong maglagay ng bagong tao sa buhay nung maybe partner nung tao na bibiktimahin niya para magkalabuan yung connection. So, I kinda like feel na napaka-evil naman nung taong yan na tinanong nyo sa akin. So, anyway, let's see what we have here. Kung ano pang meron. Okay, they asked me to cleanse first. I feel na gusto yun ng karma reading, so I will just give it later, okay? Tignan natin kung meron pa siyang ibang motibo. I'm sorry, not motibo, but plot na hindi mabuti. I feel na itong taon na to, marami na siya nagawang kalokohan. Okay. Actually, nabanggit na sa akin yung kanyang karma, which is maging single siya. But if ever now, hindi siya single, I kinda like feel na mangyayari yun sa future. Kasi as you can see in this reading, na tinatarget niya yung tao na may love life. So basically, yung karma niyan, syempre tatamaan siya with regards sa love life, okay? So anyway, here is the other card. So, yung plano niyang gawin talaga ay magkaroon ng problem sa career, yung taon tinatarget niya. Kasi pinagsasalosan niya eh. Nakita niya mataas ang position nito sa work, as you can see. And whomever yung bibiktimahin niya, ito yung tao na go-getter. At meron din siyang lover. Talagang swerte talaga with regards sa career. Yung kanyang tinatarget. But as I told you guys, pinipigilan ng Panginoon yung masama niya bala kasi, malapit sa Panginoon kung sino man yung kanyang tinatarget, kaya pinaprotektahan ng Panginoon yung tinatarget niya. Ngayon, yung nangyayari sa kanya, yung tinanong mo sa akin, siya yung nagkakaroon ng sakit, as you can see here, at saka burden, mga problema. And with this page of swords, I kinda like feel na may mga tao makakaalam kung anong ginagawa niya behind the scenes. Kasi even you actually know kaya ka nandito. Maybe you observe na there's something wrong with whomever this is, okay? So anyway, tinan natin yung kanyang karma kasi based naman sa energy, matagal na niya tong ginagawa at hindi lang ito yung biktima niya, yung tinitingnan niya sa ngayon, pero marami, okay? So, let's see what else do we have. Ano yung karma ng taong ito? I feel na marami siyang ginugulong buhay. I really sense mahigit single siya for the rest of his or her life pag hindi siya tumigil sa ginagawa niyang kalokohan. At I kinda like feel na maraming mamimintang din sa kanya kasi I kinda like ma-observe din kasi ng mga tao. Hindi lang forever na ganito yung energy ng mga tao sa kanyang paligid na hindi napapansin. Siyempre, mapapansin din nila yan kapag madalas na nauulit, okay?
So, anyway, tinan natin yung karma niya. So, yung binibiktima niya with regards sa love life, good news kasi mananatili sila sa connection as you can see here. At saka, this will be the outcome if, meant to be yung kanyang binibiktima dito. Hindi niya maaalis yung dalawang mag-partners. Magkakatuluyan pa rin sila whether they like it. This person like it or not. So, this Queen of Swords. So, isa sa kanyang karma, guys. Yun nga, lalabas ang katotohanan, lalabas yung kanyang baho. At I kinda feel na with regards sa kanyang boss, yung boss niya, sharp yung tongue, honestly speaking. Makakaroon siya ng problem with regards sa money. Siguro siya yung tao na madalas mawalan ng work. Honestly, malas siya sa work. So, isa sa kanyang karma, guys, siya yung mawawalan ng love life, as we can see. At saka, with the star being here, so kung sino man yung kanyang binibiktima, mananatili yun sa posisyon kasi, whatever this person has is really meant to be. Kaya hindi niya maaalis yun. Kasi kung sino man ang tinanong niyo sa akin, feeling siya Diyos or Diyosa, na kinukontrol niya yung tadhana ng mga tao, hindi naman pwede yun, diba? So, kaya mangyayari dito is siya yung nawalan ng love life. Okay? At yung taong binibiktima niya, syempre, nandun pa rin yung love life, nandun din yung career. Isa sa kanyang karma, to be honest, magkakaroon siya ng tao talaga na dominante or controlling. At mangyari ito sa kanyang work. At tapos siya naman, may kita niya na maganda yung buhay ng mga tao na kanyang biniktima, siya naman pabagsak. So, with the judgment in reverse, so, yung mangyayari talaga sa kanya, siguro nag-aantay siya ng magandang future with regards sa career, ganun din sa love life, pero hindi mangyayari yun. Yung judgment niya, yung perspective niya, yung iniisip niya mangyayari, hindi mangyayari yun. With the judgment being in reverse here. See, hindi uusad. Kung may business man yan, hindi mag-grow, honestly speaking. Tapos, wala rin peace sa kanyang buhay. Justice is in reverse, meaning lang nun, makakaranas siya ng injustice. At I kinda feel, nakakarmahin siya ng bongga, okay? Maraming beses, kasi based din naman sa yung reading, dito, na maraming parts siya malas. Malas siya sa work, malas siya sa boss niya, malas din siya sa love life, at saka yun nga, magiging single siya. At I kinda feel yung energy na naiiyak din. So, definitely, kaiiyak niya yung mangyayari sa kanyang karma. To be honest. So, anyway, that's it guys with regards sa reading. Pasensya na kung medyo magulo rin yung reading. Okay? Anyway, that's it and God bless all of you. Sa pumili ng affection card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung masama binabalak ng iyong tao. I feel na gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala at mag-focus ka lang sa iyong work. Kasi nasa-sense ko itong tao na to, pinatrabaho ka niya, meaning nun, may inas siya na mangkukulam na kulamin ka, pero I don't see that it's working though. I feel na matyaga kang tao, tsaka, okay, nag-wish yung tao na to na makarma ka sana, yun nasa sense ko, na vibe. Pero i-clarify natin yung cards to gain more information. I really feel na wala ka naman nagawang mali. You're just minding your own business, honestly. At I kinda feel kung sino man ito na tanong mo sa akin, malayo sila sa'yo. So, kaya wala ka dapat ipag-alala din. Dahil sa distansya, kaya siguro ginawa nila ay nagiganti sila by, asking somebody to curse you. But it's not working though.
I kinda like feel na bumabaliktad yung spell work. At nasa-sense ko rin yung heaviness ang pakiramdam sa mata. I feel na nagkagalit sila sa'yo, nagpo-post sila ng mean things sa'yo sa social media. At naguguluhan yung mga tao sa kanila kasi napapansin nila na wala ka na sa buhay ng taong ito samantalang may sinasabi pa rin yung mga taong ito. Okay? So, anyway, ito yung iyong first card. So, what they have here, itong tao na to yung na may ginagawa siyang kalokohan behind the scenes. And with the love being here, so, siguro napapansin niya na minamahal ka ng mga tao sa paligid. At itong taon siguro na to nagsiselos kasi maybe whomever this is, hindi siya ganun ka-love. Kasi kahit napansinin mo naman dito sa image, sa kanyang energy, hindi siguro siya pinapansin ng mga tao, ikaw naman ay pinapansin, as you can see here. So, siguro, selos yung nangyari dito. Kasi, look at this one. So, yun nga, nagpadala nga sila ng curses sa'yo. Pero, I don't see that it's working though. It backfired back to them. Sila yung nagkakaroon ng nightmares. So, baka yung curse sa'yo is more on dreams, honestly speaking. Pero hindi yan nangyayari sa'yo kasi pinoprotektahan ka ng Panginoon at hinihil ka sa tuwing naglalagay sila sa'yo ng strong spells. Okay? So, yun yung nangyayari. So, I kinda like feel with regards sa yung reading. Feeling ko nangyari na eh. Okay? At yun pa rin yung balak nilang gawin sa'yo. So anyway, we have the hope and coach here. So I kinda like feel na whomever this person is, tinatry niyang i-destroy yung hope. Kasi napapansin niya talaga na may hope ka even though may mga masasama na nangyayari sa'yo, hindi ka nawala ng pag-asa, malapit ka pa rin sa Panginoon. At nakikita niya yun. Okay, whomever this is, they could be watching from afar. Kahit nasabihin natin na malayo na yung kanilang lugar, maybe you are, I'm not sure if you guys are in a public eye, honestly. But if ever you are, kung may channel ka, kung may social media ka, nagpo-post ka doon, nakikita nila guys, okay? Kahit nasabihin natin na blinak nyo na sila or so ever, maybe meron silang kakilala na nakikita yung ginagawa mo at yun nga nagpamarites sa kanila. So, baka yun yung nangyayari. So, anyway, ito nga yung balak nga nilang gawin na nagbigay sa'yo ng bagay na may curse. As you can see, kasi nga naiinis sila, nakita kasi nila na balanse yung iyong buhay. At with the brave being here, you still have that hope talaga, at saka yung eagerness talaga na mag-push forward sa iyong buhay. Despite all the bad things happening to you, hindi ka nawala ng pag-asa. So, kung sino man na ito ang toxic niya, kasi instead na matuwa siya for you, naiinis siya for you. You get my point? So, anyway, let's see what else do we have here. So, yun nga, nakikita nga niya na masaya ka. Minamahal ka niya. So, minamahal ka ng mga tao sa paligid. And yeah, this person is definitely watching from afar. And maybe nainggit siya kasi nakita ka niya may pera, siya naman ay walang pera. So, you can see here. So, with the fate being here and conflict. So, I kinda like feel na ito yung nangyari siguro sa inyong connection. Baka nag-away kayo or may nangyaring conflict kaya nag-ending yung connection. I kinda like feel na fated na mangyari ito sa inyong connection kasi first of all, napansin ko dito sa iyong reading na hindi maganda yung kanyang pag-uugali kasi whomever this is, they are very revengeful. Hindi ko naman nakita dito sa reading na nag-revenge ka after that conflict. I kinda like feel like you're just minding your own business and that's it, okay? At ito yung napapansin niya na you are loved, to be honest with you. So, ito yung kinasaselos nila kasi desired ka ng mga tao. I kinda like feel na agaw pansin, yun yung nasa-sense ko. Or maybe you are popular. That's also what I see in this reading. You can be a celebrity. Okay? So, yun nga, minamahal ka ng mga tao. Kaya yan, nainis nga sila. So, yun nga, may ebidensya na may pera ka pa. So, siguro nag-assume sila na marami kang pera.
At hindi lang yung minamahal ka rin ng mga tao. At nainis sila dahil doon. So, that's the reason why yung plano nila ay, yun nga, gambalain yung iyong buhay by curses. Pero hindi mangyayari yun eh. Kasi dito sa yung reading, pinakita na closeness, may love doon. To be honest, hindi ko nakikita dito na ini-hate ka ng mga tao. Kung sino man na nag-hate sa'yo, itong hater mo na may nangyaring conflict sa inyo dati nung past, pero hindi nila itong maaalis, guys. Hindi nila maaalis yung energy ng love around you. Kasi maybe you deserve that. Hindi ko kasi napansin dito na nag-revenge ka sa taong ito. You're just doing your own thing. Okay? Anyway, let's see what else do we have here. Okay. I kinda like says yung kanta na True Colors dun sa part na I see your true colors, that's why I love you. So, I think na minahal ka ng mga tao for who you are as a person, honestly. Okay, so yeah, deserve mo talagang, i-love ng mga tao. Honestly, I'm not quite sure kung anong mali sa taong ito, but ganito yung perspective niya about you. So, yun nga, yung balak niyang gawin ay i-curse ka, as you can see. So, we got the warn. Okay, warn. We also got this one, win in either way. So, yung iba sa kanila, guys, balak nila na maglagay ng mga marites or negative compliments about you, honestly speaking, para hindi ma-win yung hearts ng mga tao sa'yo. In short, gusto na lang i-destroy yung iyong reputasyon at saka yung iyong confidence. We have that win in either way. I also have that ginger here. So, if ever you are someone who's an influencer, guys, okay, or maybe you're using your voice sa iyong work, ito yung target nila dito ay ang iyong throat. That's why we have ginger here. Okay, so, basically, itong pair na to, nakuha ko siya sa box ng tsaa. Okay. So, ibig sabihin lang guys, talaga target yung iyong throat. So, pahay ko lang if ever there's something wrong with your throat, and drink ginger tea that can help. If ever it's about curse, kaya to nangyayari. Suggestion ko lang guys na kapag inom kayo ng ginger tea, maglagay din kayo ng bay leaf doon. Okay? Depende na lang sa inyo kung gaano karaming bay leaf. Depende kasi sa kaya nyo kasi may pagkaanghang yung sensation ng bay leaf. Pantanggal din kasi ng curses yung bay leaf. Ganun din yung nagagawa nun kapag nagsindi ka ng bay leaf. Okay? So anyway, we also have this one here. So, anyway, itong taon na to, hindi siya makakapunta sa inyo. I think that God is not permitting this person. So, we have the fake here. So, definitely, they plot to actually put fake news about you out there online para masira yung iyong reputasyon. We have the heal. So, this person needs healing work to do kasi may binasaktan siya sa pagkahiwalay nyo guys, honestly speaking. And I see in your reading that you definitely move on from this person. Whomever they are, hindi sila nag-move on sa'yo. So, I also have this one in either way. So, I kinda like feel guys, na magugulan yung mga tao kasi people see you in a good way, honestly. That's why they love you, to be honest. So, you have this one. So, tinatarget talaga nila yung iyong reputasyon kasi maybe yung iba sa inyo, isa sa kuhanan nyo ng pera is yung pagiging tao sa social media can be. So, baka yun yung nangyayari. Nagsaselos sila dahil doon. So, kaya tinidestroy nila yung reputasyon mo para kumonti na yung iyong views at kumonti na yung kinikita mo hanggang sa wala ka ng kitain. So, you have this mosquito here and we also got this our gateway in reverse. So, I kinda like see here na isa sa kanilang plano or plot talaga is i-curse ka ng sickness para hindi ka na makapag-travel with our gateway. Kasi, I kinda like feel tong taon na
to, galit na galit sa'yo. Parang lahat ng klase yata ng curse ilagay na sa'yo. But I don't really see it's working though, to be honest with you. So, mapapayo ko lang maging malapit kayo sa Panginoon. At saka, continue mo lang yung ganitong energy mo na loving energy ka. At kaya ka pinoprotektahan ng Diyos kasi mabuti kang tao. What else? Okay? I feel na gusto niyo ng karma reading, so we will do it after this. Okay, tignan natin kung ano pa yung kanyang pinaplanong gawin sa inyo na masama. I feel na itong tao na to magre-regret siya sa huli kasi mapapansin niya yung mga spell work at hindi na tutupad sa'yo at bumabaliktad yung spells. Paano nangyari dito? Lalo kami namahal ng mga tao. Siguro naglalagay siya ng hate spell na rin sa'yo pero hindi naman tumatalab eh. Okay? And I feel na naiyak ako kasi hindi ka naman naging revengeful sa taong ito. Nag-move on ka lang. So, tingnan natin, okay? So, anyway, ito yung plano niyang gawin na lagyan ka ng curse. Pero hindi nangyayari, okay? Kasi nakabaliktad to. Ibig sabihin lang nun, you're still doing well with regards sa iyong health, okay? Isa rin sa balak niyang gawin ay may marites, okay? Magsasalita siya na di maganda about you para ma-confuse yung mga tao at para masaktan ka emotionally. Kasi nakita ka nga nila na minamahal ka ng mga tao. So, umulit lang yung ating reading na ganun talaga yung balak nilang gawin, okay? So, yun nga yung balak nila, tamaan ka sa career by spreading lies and rumors about you para konti na lang ang iyong kitain sa social media. At I kinda like feel here kasi nakita nilang balance yung iyong buhay at wala kang haters. Kaya siguro sila naiinis, okay? So, anyway, ito yung plano nilang gawin nga, mawalan ka ng work. Pero hindi ko naman nakikita talaga, guys, na umepekto yung kanilang ginagawa kasi despite of all that they do, you know, you are loved by people around you and you're emotionally fulfilled, as you can see. So, anyway, I feel nakakarma nitong tao na to. At nasa-sense ko pa rin yung energy na sinasabi niya karmahin ka sa. Parang ganun ba na vibe? Pero hindi ko naman talaga nakikita dito na may masama kang ginawa. Okay? Kasi kung sila yung naglalagay sa'yo ng let's say karma mo, hindi ka na talaga kakarmahin, guys. Kasi first of all, sila na yung nagbigay ng karma sa'yo. So, paano ka pang makakarma, diba? So, anyway, ito yung kanilang balak gawin na hindi ka na maging successful sa iyong career. Pero, you know, with regards sa Tower in reverse, ibig sabihin lang kasi nun, hindi mangyayari yun. Hindi maguguho kung ano man ang ginagawa mo sa ngayon. Kasi whatever that you're doing, you know, I think it's for you talaga. Kasi kung hindi yan para sa'yo, sana hindi nagstay sa'yo. You get my point? Okay? Kasi mga bagay na hindi meant para sa atin nawawala yan. So, anyway, let's see kung ano yung kanilang karma sa pagka-curse sa'yo at pagkalatan chismis. Kasi feeling ko, guys, hindi lang ito mangyayari pa lang. I feel na nangyari na ito kasi I kinda like feel yung revengeful energy nila na talaga nag-iisip sila ng paraan paano ka mapabagsak. Okay, so obviously, hindi sila focus sa kanilang buhay. Focus sila sa yung downfall. So anyway, let's see kung ano yung kanilang karma. Sabi ko na sa inyo guys, hindi tatalab yung kanila mga curse sa'yo. Okay. I feel na pinatrabaho kanila, may inutusan silang grupo na mga tao na gawin yun sa'yo. Kaya nasa sense ko kanina na parang
mabigat yung curse. Okay? Kung sakali man di mo naramdaman or nakaramdam ka man pero kapiranggot, thank you kayo kay God kasi pinotektahan niya kayo from this person's curses. Okay? So, yung kanyang karma, makikita kanya na may love life, makikita kanya na may pera. Nakikita niya nandun ka pa rin as you can see. So, hindi maalis kung ano man ang gusto niya maalis sa iyong buhay. Whether it's love life, whether it's career, it shall stay. Hindi yan mawawala. So, yun sa kanyang karma. So, anyway, with the moon being here, so, I think isa sa kanyang karma, hindi niya malalaman na may tao sa kanyang buhay ang nagbebetray din sa kanya. Kasi I kinda like feel, itong tao na to, patago siyang may ginagawang kalokohan. Okay? So, yun din yung kanyang karma na meron din tao sa kanyang buhay na patago siya na may ginagawang kalokohan din sa kanya. So, we have this one. So, with regards sa love life ng taong ito, mawawala ng passion sa kanyang love life as you can see here. And, let's see what else. So, I kinda like feel na you will still be there. Okay? Hindi maalis yung passion ng tao sa'yo, honestly speaking. Patuloy ka mamahalin ng mga tao. At I kinda like feel yun nga, bumaliktad yung spell work nila. Meaning lang nun, if ever they curse you with hate spell, whatever it is, hindi to malove. Instead na minahal ka pa ng mga tao. Parang kabaliktaran yung nangyayari. Okay? Yun yung nangyayari sa... Okay, kaya siya, I feel na naiyak siya. Okay, naiyak siya kasi napapansin niya na hindi tumatalab yung spell work, tumatalbog, pumupunta uli sa kanya. See, hindi ka napipin down ng mga curse niya. Which is nice, okay? So, remember, pray kay God, mag-thank you kayo guys, kasi talagang pinotektahan ka niya from this person's curses, and I kinda like feel na you still need to pray for this person na rin na mag-heal, kasi hindi pwedeng ganito na forever siyang galit sa'yo. Kailangan niya mag-move on guys, kasi ano mangyari sa kanyang buhay if puno yan ng hate. Okay, naalala ko tuloy yung napanood ko na nag-handle ng exorcism, okay? And, yun nangyari doon, may soul na sobra sa galit nung namatay siya. At, yun nga, yung namatay siya, yung kaluluwa niya, umaapoy sa galit. Okay? Napapasa siya sa sarili niyang galit. Yun yung nangyayari. So, wag niya sana paabutin ng ganun na hanggang doon sa kabilang buhay, yung hate, yung, magdadala sa kanya ng negativity or masamang pakiramdam. So, anyway, pray for this person na mag-heal at hindi lang yun, mag-pray ka rin kay God for protection and thank Him for protecting you as well, okay? So, anyway, that's it guys and God bless all of you. Sa mga pumili ng colors card, ito ang inyong reading. So, tingnan natin kung I feel motibo yung energy talaga. Siguro yun yung gusto niyong tanungin, okay? Hindi yung actual yung balak niyang gawin. Kasi maybe, whomever this is, they are already doing it. I feel nalalabas ang baho ng taong ito, whether they like it or not. Okay. They asked me to cleanse. So, mag-cleanse lang tayo. I kinda sense yung iyong tao makapal yung mukha. Patuloy pa rin siya gumagawa ng kalokohan kahit na napuking na siya ng mga tao sa paligid, okay? I'm sensing bayarin.
Siguro kung sino man siya guys, binayaran siya para gumawa ng kalokohan, kaya makapal yung kanyang muka. Parang wala siyang pakialam. Siguro inisip niya siguro na ginagawa lang niya yung kanyang trabaho, kaya siya gumagawa ng masama. Yung ganun bang vibe, okay? So maybe you're here kasi you're aware na may ginagawa siyang masama and you could be assuming na meron siyang masamang binabalak kasi nga masama yung kanyang gawain, okay? But guys, I kinda like feel na this person is just following the instruction, honestly speaking. So, you have the peaceful and stress. So, yung balak yung gawin is bigyan ng stress yung iyong buhay kasi napapansin nila yung iyong buhay ay peaceful. Okay, so look at this one. So, gusto ka nila talagang bigyan ng problema at gusto ka nilang maging alone or pwede rin lonely. Okay? At I kinda like feel yung energy na mabigat sa mata, yung tears. Okay? So, I see here guys that you could be definitely a good person, honestly speaking. At saka yung balak niyang gawin, kung may jowa ka man, lagyan ng third party yung iyong love life. Okay? Yung balak niyang gawin. So, we have this beautiful and apology. So, yung balak niyang gawin, baka maglagay sila ng maganda or gwapong tao sa harap ng iyong jowa. At yun nga, mag-break kayo, yung gusto niyang mangyari sa inyong connection. Kasi naiinis siya na nakita ka niya na peaceful yung iyong buhay. So, whomever this is, definitely you're right. May ginagawa talaga siyang kalokohan. Okay? And we got a commitment being here. So, siguro naiinis siya kasi bago nang ginagawa niya sa'yo, hindi tumatalab. To be honest. So, we have this one. So, yung balak din niyang gawin is nakawan ka ng pera or maubos yung iyong yaman. Siguro itong tao na to nag-i-ill-wish, to be honest with you. Kasi gusto ka nga niya maging malungkot kasi napapansin niya na masaya yung iyong buhay at minamahal ka rin ng mga tao, as you can see. So gusto niya masira yung iyong buhay. So, yun yung gusto niya mangyari. So, you have the color being here. So, ibig sabihin lang nun, maybe yung buhay mo ay makulay. So, gusto niyang i-dim yung iyong light. Kasi may light ka. So, you can see here, maybe masaya ka. At saka nakikita ka niya talaga na maganda yung iyong buhay. So, gusto niyang sirain. Parang, ano siya eh. I kinda like feel criminal or siya yung tipong tao na kontrabida sa istorya. Yung mga tipong maka-question mo, ba't pa siya hate na hate sa taong iyon na wala namang ginagawa? So, yun yung kanyang vibe na kontrabida. Honestly speaking, okay? So, anyway, let's see what we have here. Maybe itong tao na to, baka may umutos sa kanyang gawin to sa'yo, pero na-frustrate siya kasi kahit anong gawin niya, wala nangyayari, okay? Maganda pa rin yung iyong buhay. So, we have the feel in nature. Ito yung tao na walang pakialam, okay? Walang pakiramdam, walang pakialam sa mararamdaman ng kanyang mga binibiktima. We also have this one, I love you. So, gusto niyang baliktarin si I love you, meaning lang nun, gusto kang ng tao na to na i-hate ka ng mga tao. So, you have the rest in either way. We also got ghost. So, gusto niya na i-ghost ka ng iyong lover. Or pwede rin ng ang mga tao na nagmamahal sa'yo. So, you also have this one. So, maybe you are someone who's growing your money. So, you have good times. Saka maganda yung mga nangyayari sa iyong buhay. You're definitely a lucky person. So, if ever you do have a lover, yung gusto niya mangyari sa'yo ay mawala yung iyong love life. Ano yung pinaplano niyang gawin at mawalan ng love yung lover mo sa'yo. So, you also have this one in either way. So, ito yung tao na nagtatry, kontrolin yung iyong fate with your lover na mag-end yung iyong connection. So, maybe this is somebody who's cursing your love life. Yun yung nakikita ko dito at hindi lang yun. Talagang gusto niyang wasakin yung iyong payapang buhay. I kinda like think kung anong problema niya? Kasi based sa energy guys,
Masasabi ko walang dahilan eh. Maliban lang kung binayaran siya na gawin yun sa'yo. Baka ito yung tao na binayaran para mag-curse. You get my point? Para may connection siya dun sa affection card. Okay? Anyway, tanyang tingnan yung affection card kasi baka makarelate kayo. Hindi ko matandaan. Yeah, affection card yun. Anyway, tingnan natin. Ano pang meron? I kinda like feel na gusto nyo malaman yung karma ng taong itong nagka-curse sa'yo or may ginagawang kalokohan. Tingnan muna natin guys kung ano yung plano niyang gawin. I feel na lagi siyang iniiwan sa ere. I also sense secret love affair. Okay. Baka itong taon na rin to na atasan din siya na, i-grab yung love life mo. Or yung lover mo paalis sa'yo. Kasi nakita natin si third wheel dito. So, may nagutos sa kanya na sirain talaga yung love life mo, yung iyong buhay. So, yun nga, nakita kasi nila na meron kang love life. As you can see here, yung gustong gawin ng taong ito, mawala ng future yung love life mo, masira. As you can see. So, anyway, yung kanyang, I feel na gusto niya talaga ng karma. Wait lang guys, okay? Tapos lang natin to. So, anyway, ito yung balak din niyang gawin na magkalat ang chismis about you. Kasi with the moon in reverse, ibig sabihin nun illusion at hindi lumabas yung katotohanan. Pero whether they like it or not, lalabas yung katotohanan, guys. So, yun nga, ibebetray ka. So, maybe this is somebody who used to be close to you at penetray ka niya or ibebetray pa lang, honestly speaking. At ito nga yung balak niyang gawin na mawala yung peace sa iyong buhay. As you can see, at maging hopeless ka. At I feel na naiyak ko kasi lalo na kung close ka sa taong ito tapos, ganito yung gagawin niya. So, you have the Ace of Pentacles here. So, I kinda like feel na yung balak din niyang gawin is bigyan ka ng opportunity na hindi naman meant para sa'yo. So, maybe fake job offers can be. So, we also have this Page of Pentacles kasi I kinda like feel na gusto ka nilang malayo sa current job mo sa ngayon. Maybe you do have a job, honestly speaking, pero itong taon na to nga, gusto niya sirain yung iyong buhay. Meaning lang nun, pati yung iyong career, gusto niyang mawala. So, marami siya naisip na idea sa kanyang mind na gusto niya mangyari sa'yo. So, tingnan natin kung yung karma ng taong ito. Kasi, maybe this is a person na bayaran, okay? Bayaran para gumawa ng kalokohan. Tingnan natin yung kanyang karma. I kinda like feel yung kanyang karma ay walang tao magtitiwala sa kanya. At patuloy siya mamalasin sa kanyang love life, ganun din sa kanyang trabaho. At I kinda like feel na miyembro yung tao na to sa I feel na maling barkada, guys, okay? I don't know why, pero na-sense ko maglalasing siya sa huli. Which is weird, okay? So, ito yung kanyang karma, guys, na meron tao sa kanyang buhay na control freak. At dahil dito, hanggang tingin na lang siya sa mga tao na umaangat, hindi umaangat yung kanyang buhay, dahil dito sa control freak na tao sa kanyang buhay. Ngayon, isa rin sa kanyang karma, he or she has to watch you to go places or go after what you want, as you can see. So, nabanggit ko kanina, lalabas ang katotohanan. So, remember na yung balak niyang gawin ay magkalat ang chismis about you. Pero hindi ito, natupad kasi lumabas yung katotohanan at nanatili ka sa iyong posisyon or magandang reputasyon.
So, we have this one here. So, I kinda like see na yung kanyang karma siya yung magkakaroon ng kalungkutan dito kasi meron din magbebetray sa kanya, as you can see. At hindi niya mapapansin yon kasi kung sino man yung nagbetray sa kanya, ito yung tao na kasama niya lagi or maybe friend niya. Tapos sa kanyang love life, magkakaroon ng third party situation. As you can see, hindi siya matutuwa sa kanyang situation kasi malas nga siya. Sa mga taong kasama niya, benebetray siya. As I told you, mapag-iiwanan siya at hindi siya maging masaya emotionally kasi yung mga tao sa kanyang paligid ay ahas at nagbebetray. Kasi remember, kung naman ang ginagawa niya, gumagawa siya ng kaguluhan sa buhay ng mga tao. So, siya rin, mabebetray or may mangyaring di maganda sa kanyang buhay. So, anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili na music card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano masamang binabalak ng iyong tao. I kinda like feel like whomever this is, they are definitely a bad person. I kinda like feel mangkukulam itong taong ito. At kung sino man ito, lagi siyang malas sa pag-ibig. Na-sense ko rin twin flame journey. At na-sense ko rin na itong tao na to ay naging bahagi sa isang krimen. I-clarify natin yung cards to gain more information. Kung sino man ito guys, ayaw niya sa inyo. Kasi mabuti kang tao. At maka-Diyos ka rin, pero sila ay hindi. So anyway, ito yung iyong card. So yung balak niyang gawin ay, yun nga, kontrolin yung iyong buhay. Kasi with the gift being here, ibig sabihin lang nun, na meron kang mga magandang nangyayari sa iyong buhay. At ito yung pinagkakalob sa iyo ng Panginoon. Ngayon, itong taon na to, yung pinaplano niyang gawin, ay kontrolin yung iyong buhay as if they are, gods or goddesses na nagkocontrol. So, yun yung balak niyang gawin, na pilitin na hindi maging maayos yung iyong buhay. So, it is abundant here. So, nagkaroon siya ng idea na siguro gusto niyang jowain ka or magutos siya ng tao na magjowa sa'yo. Okay, if ever you're single, so magpapadala siya ng lover sa'yo. Yan yung plano niyang gawin. So, you have to forgive here and overload. Ibig sabihin lang nun na yung love life na magkakaroon ka na galing sa taong ito, bibigyan lang ikaw ng problema. At saka maging alone ka sa huli. Meaning lang nun, yung ipapadala niyang tao, hindi maging loyal sa'yo at bibigyan ka pa ng maraming problema. So, we have this one here. So, yung balak niyang gawin talaga ay itatry niyang kontrolin yung iyong buhay para magkaroon ka ng confusion as you can see. So, you have the family here and inspire. So, I kinda like feel na yung balak din niyang gawin ay ihikayat yung iyong pamilya na piliin yung tao na pinadala niya para gawin mong lover at magkaroon kayo ng pamilya. Okay, pero hindi natutupad yun kasi with the illness being here, ibig sabihin lang nun na pinipin down siya ng Diyos by illness. Okay?
Kaya hindi natutuloy yung kanyang masamang binabalak sa'yo. So, yung the encourage and fury dito. So, I feel na nainis siya. Maybe nangyari dito. Siguro matagal na panahon ka naging single. Honestly, tapos bila ka nagkaroon ng lover at nabigla siya. Kasi yung lover na meron ka, hindi yung kanyang kinuha na magbe-break ng iyong heart. So, meaning lang nun, yung plano niya, hindi natupad. If ever you're still single, guys, ibig sabihin lang nun talaga na may papadala yung Panginoon din for you. Pero hindi yun yung tao na magbe-break ng yung heart. But make sure, guys, na, kung pipili ka ng jowa talaga, tinan mo yung ugali, tinan mo yung motibo ng taong yun. So, you have the beautiful and adventure. So, I kinda like feel na ito nga yung balak niya na magpadala ng gwapo or magandang tao sa iyong buhay para ikaw ay maseduce at maakit sa taong iyon. Kasi with the adventure being here, so mostly yung tinatarget niya ay yung tao na single, okay? At pero, nabanggit ko nga kanina na hindi matutuloy yun kasi makapadala yung Panginoon. Parang unahan siya ng Diyos. Okay? Nabibigyan ka ng lover para yung ilalagay niya sana na lover para sa'yo. Itong masamang tao na to, yung ilalagay niya, hindi mapunta sa iyong buhay kasi meron ka ng lover. You get my point? So, you have the guide here and trap. So, ibig sabihin lang nun, gusto kanya talagang i-trap sa maling connection. Kasi nakita niya, with the guide being here, okay yung iyong buhay. Okay, nasa tamang landas ka. So, yung balak niyang gawin ay maligaw ka ng landas. Mawala ka dito sa kung saan ka man sa ngayon. So, we have the music being here. So, I kinda like feel yung energy ng seduction dito. So, ibig sabihin lang nun, yung balak niya talaga ay magpadala ng tao sa iyong buhay na sasira ng iyong damdamin. Magkakaroon ka ng traumatic experience sa mga problema and so on dahil sa taong ipapadala niya. Pero, I kinda like feel na sa kapalan darating yung yung kanyang plot na magkakatotoo pag meron ka na. This is very interesting. So, we have this one, broke in reverse. I also got 7. This is nice kasi meron divine intervention. So, let me remind you guys kasi napansin mo sa yung reading na God is definitely protecting you from this person. And remember, yung nangyayari dito, binibigyan ni God ng illness itong tao na to. Kaya napoprolong yung kanyang pagpaplano at yung pagpapadala ng tao sa iyong buhay. Kasi nga, si God ay nandoon. Okay, kasi itong tao na to, yung plano niyang gawin ay maging broke ka or broken na tao. Yung tipong, depressed na, tsaka, yung mawawalan na sa tamang pag-iisip. Yun yung balak niyang gawin, na sirain yung mental health. Kaya balak nila magpadala ng lover na sisira ng yung confidence. Pero hindi matutupad, guys, kasi nga, pinaprotektahan ka ng Panginoon. At remember, remind yourself to be thankful. So, with the in here, so balak na nila magpasok ng masamang tao sa iyong buhay. With the work in reverse, so yung balak niyang gawin, yung love life niyo hindi mag-work out. Bibigyan ka lang ng problema. So, we have the loss in reverse. We also got the like in reverse. So, magpapadala sila ng tao na hindi ka naman talaga gusto. Parang sisirain lang niya yung iyong confidence. Okay? So, we have this one here. So, we have the new. So, ibig sabihin lang nun, parang ibe-break ni God kung ano yung binabalak na masama sa'yo ng taong ito. Parang unahan ni God na ibibigay sa'yo yung taong nararapat para sa'yo talaga. Kaya, hindi sila makakapag-plant ng bagong tao sa iyong buhay. So, we got the best of friends in reverse. So, I kinda like feel na yung papadalang tao ng masamang tao na to, rush yung connection. Hindi kayo magbibigin first as a friend. I kinda like feel yung anger energy dito na parang aggression yung energy. Parang bibiglain ka sa connection na hindi mo naman
I feel na hindi mo magiging type yung tao na ipapadala niya kasi, mapilit eh. Okay, ayaw mo nang ganun. Gusto mo siguro yung connection na nagbigin sa friend. So, we got our gateway. So, I kinda like feel na dahil sa aggression, kaya ka rin naaalis sa connection. Okay, and anyway, let's see what else. I kinda like feel na pinatrabaho ka rin ng taong ito. So, let's see what else. I feel na tong taon na to hindi siya magwawagi. Okay? At I sense ko na lagi itong malas sa kanyang work. So, anyway, ito yung kanyang masama binabalak sa'yo. So, gusto niya talaga masira yung iyong mundo at magkaroon ka ng issue with regards sa money. So, ibig sabihin lang nun yung ipapadala niyang tao sa'yo, talagang sisimot na yung pera at sa oras na masimot yung pera mo, iiwan ka nung tao mo. So, yun yung balak niyang gawin. At as I told you, fast forward yung connection. Pilit, okay? Wala rin passion doon, meaning na pinadala nila yung tao na wala naman talagang gusto sa'yo. Yung intention lang talaga ay sirain yung iyong puso. Okay, pero with regards to this one, I kinda like feel na pinaplano niya ito kasi nakikita ka niya na umaangat with regards sa iyong work. So, yung gusto niyang tamaan dito is yung iyong heart kasi kung may issue ka sa drama, sa love life, mawawalan ka ng focus sa iyong work. Kaya, gusto niyang tamaan yung iyong love life. Gusto ka niyang maging single and naiiyak dahil single ka. So, anyway, sabi nila mag-cleanse tayo, so just go ahead and cleanse. Alright, so tinan naman natin kung ano yung karma ng taong ito. Kasi based sa yung reading, matagal na niya talaga tong binabalak guys. At na-prolong lang dahil nagkakasakit siya. So anyway, I kinda like feel na toxic ng energy. At wala pa rin pinagbago, yun ang nasa sense ko. At, I'm sensing as well, maling bagay, honestly speaking. So, tinan natin kung ano yung karma ng taong ito. Kasi matagal na nga niyang binabalak. So, yung kanyang karma, guys, as you can see here, na sa kanya magmamanifest kung ano yung binabalak niyang kalokohan. So, meaning lang nun, syempre nakita mo sa yung reading, tinatarget niya yung love life mo, pero napansin mo naman na kaya tinarget si love life para mawalan ka ng focus sa iyong work. Okay, so yung kanyang karma, may kita ka niya na patuloy na nag-work as you can see. At hindi siya matutuwa tungkol doon kasi nakikita ka niyang umaangat pa rin sa iyong work. At saka sa banggit ko sa inyo, sa kanyang love life mangyayari yun at hindi sa'yo kasi magkakaroon ka ng karelasyon as you can see here na hindi yung tao na pinadala nila. So, yun nga, marereject yung love offer na gusto sana nila para sa'yo kasi bila ka nagkaroon ng love life as you can see here. Okay, so kaya yung kanyang plot na matagal na niyang pinaplat, hindi matutupad yun at hindi ka magkakaroon ng problem with regards sa love life sa future. So, if ever you're single, guys, suggestion ko lang, begin first as friend at yung palatandaan para malaman mo kung yun ba yung tao na pinadala nila kapag yung tao na yun ay aggressive. Okay? At saka hindi mo talaga nasa sense na mahal ka ng taong yun. Kasi first of all, nagpadala sila ng tao na wala naman talagang love for you. Parang pinilit ka lang. Diba? So, yun nga, mag-ingat kayo guys and God bless all of you.